Okay, so next naman natin yung string interpolation. So, kung babasahin natin yung definition niya, so ito yung definition niya. Another option of string concatenation is string interpolation, which substitute the value of the var into placeholder in a string. So, yun, for space like which with the concatenation. So, ibig sabihin yun. So, makikita mo itong string na to, ganito yung pagsulat. So, itong bracket na to yung first name, ito yung value niya, yun dyan, tapos lalagay, tapos yung last name, parehas lang ng concatenation, so itong ganitong pagsulat na to, tawag dito concatenation niya, interpolation. Yung concatenation naman ginagamit yung plus na operator, ay yung pinagkaiba lang, so parehas lang. So saan nyo gagamitin to? Depende to sa version ng compiler. So, hindi to gagana sa unang-unang version ng C#. I think version 6 ba yun? So, napakalimutan ko. 6 ata nila in-introduce tong interpolation. Wala ito yung unang panahon. So, depende. So, kaya meron ng, pag nakakita ng ganito, tawag dyan, interpolation. So, parehas lang ito ng concatenation. So, huwag natin ganong gawin natin big deal. So, i-run natin. So, ito yan. Sa version na to, 4.7, hindi siya gagana. So, Roslyn. Okay, so wait. Copy. In case. Okay, so, ayun yung sinasabi ko. So, yung version na to, sa compiler na to, gagana to. Kasi yung interpolation, so, katulad din sa ibang sa JavaScript, sa ibang language, so may version na hindi gagana to kasi bago to eh. So bagong pagano ng string. So ayun, tandaan nyo so Roslyn 3.4 gagana yun. I think .NET Core gagana din ata yun eh. So yun, doon na tayo sa natin sa next tutorial.